sakay na, biyahe na, talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Samahan ninyo kami sa ating biyahe ngayon. Makakasama natin muli ang aking gwapong co-host, Ka Freddy Hernandez. Kamusta ka, Ka Freddy? Yes, okay lang. Masayang biyahe, Rose, sa ating mga magigiliw na kabiyahe, transport group, sa mga mahal na mananakay, at syempre sa dumarami nating mga subscribers at followers sa Facebook at YouTube. Masayang biyahe sa inyong lahat. Ang nakaraan natin biyahe ay tungkol sa FMS or Fleet Management System. Ang FMS ay isa sa mga components ng PUVMP na ang layunin ay gawing systematic ang operation ng mga transport groups upang mas bumuti ang kanilang pamamahala at mas maging maayos ang ating mga kalsada. Ka-Freddy, kakaiba ang topic natin ngayong araw na ito. Oo, parang medyo pala isipan nga, Rose, nang nabasa ko ang title, ay napaisip talaga ako. Nako, teka, ano ba ang dating sa'yo ng ating episode ngayon? Nako, Rose, sa title pa lang na Biyaheng Buhay na Matagumpay, ay parang may pagkadrama at emotional yung dating sa akin. Kaya nga inunahan ko na, nagbaon na ako ng panyo. Wow! Aabangan ko ang mga luha mo, Ka Freddy. Tama ka talaga, Ka Freddy. Hindi lang tayo matututo ngayon, maaantig din ang ating mga damdamin dahil ang episode natin ngayon ay medyo sensitibo at parang pang-maalala mo kaya. Naku! Sabi ko na nga ba buti na lang at may dala akong panyo, mababaw pa naman ang luha ko. Aabangan ko ang luha mo, Ka Freddy. May tanong ako, partner, naranasan mo na ba ang magkaroon ng gamit na sobrang importante talaga sa'yo, ha? Yung tipong iniingat-ingatan mo talaga at sobrang tagal na ng inyong pinagsamahan. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Ka Freddy? Oh, Rose, meron akong bisikleta. Binata pa lang, ipinundar ko siya. Hindi ko siya biniling bigla. Oh. Parts by parts. Wow! Batalya, manibela, tinidor, upuan, Wow! sprocket, ganon, bago ko siya nakabuo. Kaya nga, napakahalaga niya sa akin. Kaya lang, nalulungkot ako, merong nagkagusto doon sa bisikleta ko na hiniram na walang paalam. Ay! Kaya nga, talagang nakakalungkot. Yung pinagkakaingat-ingatan mo, ang hirap na hirap ka nung ipinundar mo, pinag-ipunan mo, tapos bigla na lang nawala. Oo. Yun. Pero I'm sure yung mga memories ng bisikleta ay nasa puso mo pa rin hanggang ngayon, Yes, diba? yes, hindi nawawala kung paano ko siya na-acquire, ganun kahirap. Correct. Ako naman, Okay. Ka Freddy, may binigay sa akin yung nanay ko nung bata ako. Earring siya. Hindi naman siya masyadong mamahalin, pero hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin yun. Lucky charm ko yan. Lagi ko sinusuot yan sa mga events. Pero kasi talagang bata pa lang ako, nandun na siya. So hanggang ngayon, sinusuot ko pa rin siya. Pero ang importante doon, hindi dahil sa halaga nung jewelry, nung hikaw, pero dahil galing yan sa mommy ko. Yung memory. Oo, na yung binigay. memories din talaga. Siyempre, Okay. yung nagbigay sa atin, diba? Lalo na yung nagbigay. Pero teka lang, bago tayo magkaiyakan, magbe-break muna kami at sa aming pagbabalik ay makikilala nyo na ang ating mga kabiyahe. Kaya tumutok lang dahil magbabalik pa ang Sakay Na! Biyahe na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. JMC supports the PUV Modernization Program. Sakay na! Sa JMC tayo! Welcome muli sa Sakay Na, Biyahe Na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Ang unang makakabiyahe natin ngayon ay dating OFW. Nakabili siya ng unit at sinubukang ipasada sa province. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Kaya nagdesisyon siya na sa NCR sumubok ng kapalaran. Nakilala niya ang Bacoor Transport na TSMPC at dito nga ay naging member siya. Napabilang siya as Board of Directors sa nasabing transport group taong 2007 to 2009. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, taong 2010 nang siya ay hirangin chairperson ng Bacoor TSMPC at hanggang sa kasalukuyan ay tumatayong pinuno ng kanilang transport group.
Napagtapos niya ng pag-aaral ang kanyang 3 anak hanggang sa kolehiyo at ngayon ay may kanya-kanya ng successful career. Let's all welcome from Bacoor TSMPC Chairman Joey Igana. Masayang biyahe po, Chairman Joey! Masayang biyahe, Ma'am Rose at Ka Freddy. Ako'y nagpapasalamat at ako'y naimbitahan ninyo dito sa ating programa ng PUVMP. Welcome po, Chairman Joey. Bumati po muna kayo sa ating mga viewers. Binabati ko po ang aking kapwa driver operators na lalong-lalo na yung kasama ko sa Bacoor Transport. Sana po ay maganda ang biyahe natin ngayong araw. Chairman Joey, ilang taon na po kayong jeepney driver? Nagsimula ako 2006 hanggang 2010. So mga 4 years akong nag-drive. Then tumigil ako dahil naging officer na tayo ng kooperatiba. Ganda ng progress. Okay, Chairman Joey, kailan nyo nabili yung inyong kauna-unahang jeep na ipinasok nyo sa Bacoor Transport Service Cooperative? Ito ba member na kagad ng Bacoor Transport yung jeep or wala pa? Prangkisa lang? Hindi pa po Ka Freddy. Kasi nabili ko yan 2002 nung nag-abroad pa tayo. Then dinala ng kapatid ko dito kasi hindi nga makabiyahe doon sa probinsya. Dinala dito sa Manila hanggang nakilala ko yung Bacoor Transport. Then may bakante naman sila na ipasok natin may slot na bakante na ipasok natin. Then doon pa lang nakabiyahe nung 2006. Bali, kumbaga yung prangkisa niya dati, dinarap, iniwan doon. Train up sa probinsya. Sa probinsya. Tapos pagdating dito nung sasakyan, in-apply ng bagong In-apply prangkisa. Yun ang gamit na yung Bacoor Transport. Yes. Okay. Wow, At mahaba-haba may biyaheng Baclaran, Divisoria. Divisoria. Okay, good. Mahaba-haba na po ang inyong biyahe. Pero Chairman Joey, pwede po ba kayong magkwento ng hindi nyo malilimutang biyahe ng buhay kasama ang inyong jeepney? Opo, Ma'am Rose. Napakaraming pinagsamahan ng jeep ko. Sa 4 na taon na pagsasama namin, talagang marami kaming hindi malilimutang sa kalsada. Pinagsamahan. sa Ano kalsada. kaya yan? Baka pwede kayo magkwento sa Palagay ko, yung jeep mo naging partner mo sa pagtatapos ng mga anak mo nung napagtapos mo. Opo, Ka Freddy. Actually, halos kung po pwede lang, doon na ako matulog sa jeep eh. Oo, dahil nga sa 3, sabay-sabay na pinag-aaral ko, college, ang kasi nila, ang edad panganay, magkasunod lang sa 1 taon lang, din 2 taon naman yung bunso. Halos sabay-sabay talaga. Oo, halos sila, ang pag-aaral. Kumbaga, Tigit lang. sa tulong naman talaga ng jeep, kumusta naman? Talagang nakatapos? Yun talaga ang inasahan ko lang kasi pag uwi ko galing sa abroad, ayun lang naipundar ko. Talagang pinanindigan ko na ang sabi ko, ito na. Talagang dito na lang talaga ako sa maghahanap buhay. Yun nga, talagang ang biyahe ko ay gigising ako madaling araw, 4:00. Tapos biyahe na yan, punta ng Divisoria. Babalik-balik lang naman yan ang linya natin. Divisoria, Baclaran. Ang ginagawa ko para may maiuwi ako na sapat para sa pagkain ng pamilya at saka pantusto sa eskwelahan, pag-aaral. Araw-araw na baon ng mga bata. Ang ginagawa ko, nag-i-extend ako ng oras. Minsan umuwi ako 10:00, 11:00 na ng gabi. Siyempre, nagba-boundary pa kay Mrs. Hindi tayo pwedeng hindi mag-boundary kasi pag nasira ang sasakyan, wala, matitingga. Wala na. Hindi lang, kumbaga parang yung iniipon mo sa isang maghapon, hindi lang pang-paaral, pangkain, pambayad ng kuryente, ng tubig, utilities, pati na rin yung maintenance ng sasakyan. Yun ang pinaka-importante. Kailangan itabi kasi kung ang maintenance na pabayaan naman, pag nasira at hindi nakumpuni, di lalo maapektuhan lahat. Yes, Correct. Ka Freddy. Pero Chairman, sa mga sakripisyong naikwento nyo, ano naman pong pakiramdam na naitaguyod nyo yung 3 nyong anak sa kolehiyo? At ngayon may career na. Napaka-fulfilling yung feeling ko sa na naitaguyod ko sila sa isang jeep lang. Yun nga, maraming struggle sa kalsada, sa pagbibiyahe. Ini-extend ko nga yung oras ko hanggang umabot ako halos minsan na 12:00 ng gabi. Bagarahe ako din. Pagbaba ko ng sasakyan, diretso na ako doon sa namin,
higaan. Halos hindi na ako nakapagpunas man lang. Nagigising na lang ako, pinupunasan ako ng asawa ko. Dahil nga, sa sobrang pagod, nakatulog, papahinga lang sana ako ilang minuto, nakatulog na ako. Nagising ako, pinupunasan ako ng asawa ko. Bimpo. Mainit-init pa, Ka-Freddy na bimpo. Pinupunasan niya ako. Tontuwa naman ako sa asawa ko. At inaalagaan niya ako kasi pag bumigay din ako sa araw-araw na biyahe, wala rin mangyayari. Kaya, yun ang mga struggle ko, Ma'am Rose, saka Freddy. Din, sa kalsada mismo, pag nasisiraan ka, one time nasiraan ako gulong lang naman. Sumabog yung gulong, ganyan, flat. Natataon pa minsan na naulan. Napakahirap. Oo. Napakahirap nun. Oo, kaya pag nagdadrive, may baon kang damit para kung sakaling ganun, may mapagbibihisan ka. Okay, balita ko nga, sa 3 anak mo, yung pinakahuli mong napagtapos, pulis na ngayon. Kung di ako nagkakamali. Opo, Ka-Freddy. Wow. Oo. No, kaya nga, sabi ko sa kanya, ikaw kung ma-assign ka sa traffic, huwag kang manghuhuli ng Jeepney driver. jeepney driver. Kawawa kami. Sabihan ko yun. Saludo ako sa iyo, Chairman, sa sakripisyo mo, sa pamilya mo, at ang pinaka-importante, yung talagang sipag mo sa pag-aalaga ng ating mga sasakyan na traditional na jeep. Ang gusto ko lang maiparating sa inyo, sa mga nakikinig sa atin, na yung ating mga traditional na jeep na nandyan, bagamat naging katuwag natin sa hanap buhay sa matagal na panahon, pero kailangan na talaga nating kailangan na talaga natin silang isuko para sa pagbabago ng PUBMP. Ayun nga, Ka-Freddy, nakakalungkot kasi sa haba ng pinagsamahan natin sa ating lumang jeep, nakakalungkot isipin na magbabago na dahil nga sa PUVMP. Pero ang nakakatuwa naman doon, dahil sa programa ng gobyerno, magkakaroon na tayo ng magandang sa kalsada. Hindi na mga sirain na sasakyan at saka dahil nga sa tinuro rin sa atin na fleet management, wala nang agawan ng pasahero sa kalsada, organized na ang takbo ng mga sasakyan, wala nang maiiwan tulad ng traditional pa. Pag ang driver ay kumita na, minsan alas 3 pa lang ng hapon, uwi na. Paano yung mga nag-uopisina na lumalabas alas 5? Wala nang masakyan. Kaya mapapansin natin sa tabing kalsada, punong-puno ng pasahero. Dahil nag-uwian na kasi ang mga, mga driver na kumita na. Samantala, dito sa PUVMP, walang ganon. Kasi halos 24 hours magsiservisyo tayo. Sinisigurado dahil sa fleet management. Ng bawat kooperatiba na yung kanilang inihatid papasok ng opisina, ng eskwela, sinisiguradong masusundo rin pabalik na kanilang bahay. Yan sinasabi mo, Chairman, talagang na-experience ko yan mismo sa members namin na yung nung hawak nila sarili nilang mga sasakyan, nasa kanilang pangangalaga, yung kanilang mga sasakyan, nasa garahe nila, na pag sila lumabas, kumita na, umuwi na. Kaya nga nakakalungkot dahil yun, akala nila na yung sasakyan na nasa pangangalaga nila, nagagamit nila yung prangkisa pang sariling hanap buhay. Pero hindi nila alam, may kapalit iyon na serbisyo publiko. Ay, yun ang tama na sinabi mo, na sa ngayon, dahil sa pagbabago, gano'n na mangyayari, na yung mga inihatid natin papasok, siguraduhin natin, masusundo natin pauwi. Yun naman ang maganda, no, di ba? Yung traditional jeepney, ngayon naman PUVMP, pero napakaganda, no? Kagaya ng mga nakwento nyo. Chairman, hindi nyo po ba mamimiss yung inyong luma or yung traditional na jeep kung sakali na talagang totally palitan at ito na bago? Actually, Ka-Freddy, mamimiss ko talaga dahil sa haba ng aming pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, doon ko pinagtapos ang aking mga anak. Talagang mamimiss natin. Kaso, ito nga ang bagong programa ng gobyerno. Kailangan nating sumunod dahil nakikita natin na mas maganda ang ibibigay sa ating ng gobyerno dahil nga sa bago na ang sasakyan, hindi na sirain at saka convenient na rin sa mga pasahero. Tama, Chairman Joey. Kaya naman, ano po ang mensahe nyo sa ating mga mananakay at transport groups? Mensahe ko sa transport group, yung hindi pa nagko-consolidate, sana ay sumama na kayo. Napakaganda ng programa ng gobyerno.
sumama kayo at mag-consolidate na. Sa mga mananakay naman, sana po ay tangkilikin natin ang ating mga makabagong sasakyan ng ating mga kooperatiba at saka mga korporasyon. Dito po ay convenient kayo at napakaganda ng sasakyan. Makakarating kayo sa inyong destinasyon na very safe. Maraming salamat po, Chairman Joey Igana, sa inyong pakikibiyahe sa amin at sa napaka-inspiring na biyahe ng buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ma'am Rose at saka ka Freddy. Ako'y nagpapasalamat at imbitahan dito sa ating programa ng gobyerno na sakay na biyahe na PUVMP. Alright, again mga Okay. kabiyahe, Chairman Joey Igana of Bacoor TSMPC. Ang susunod nating biyahero ay mula sa Daang Hari Cooperative. Ayon sa aming source ay jeepney nila ang nagamit upang madala sa ospital ang kanyang pamangkin nang ito ay manganganak na sa kanilang firstborn. At ito pa, minsan na din nilang nagamit ang kanyang jeepney sa pagsagip ng buhay. Napaka-interesting. Siya ay naging traditional jeepney driver for 3 years. Mula 2002 to 2005. Nag-manage siya ng transport business ng kanyang ina. 2019 nang siya ay naging member ng isang cooperative. At ito ay tinawag nilang Daang Hari Cooperative. Ang kanilang grupo ay currently may 2 modern units at naghihintay na lang din na ma-approve ang kanilang loan at ma-release ang kanilang additional modern units. Sama-sama nating tunghayan ang biyahe ng buhay ni Board of Director Edmond Mateo. Makakapanayam natin siya through Zoom. Masayang biyahe po, BOD Edmond! Good morning po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sir Edmond Mateo at ako po ay kasapi sa Daang Hari Navotas Modern Jeepney Transport Cooperative dito po sa Navotas City. Sir, kayo daw po ay 3 years ng jeepney driver. Ilang taon po kayo nang nag-start kayong maging jeepney driver? Ako nga po pala nag-start noong 2002 na magmaneho ng traditional jeep po hanggang ngayon po sa latest year na 2023. Kamusta naman po ang buhay driver dati? Dati po, okay naman po yung pamamasada, maganda naman po, kakaraos din, saka malaking tulong po sa natuto po ako magmaneho dahil napakalaki ng kita po sa pagmamaneho talaga ng jeep. Dito ko rin po ako nakaipon ng aking pangkasal. Nakabili rin po ako ng sarili kong jeep. Okay, Director, good. Director, paano niyo po nalaman na may kakayahan kayo sa pagmamanage ng business? Yung mother ko po kasi, meron po silang jeep. 2 po yun. Nag-start po sila ng 2 jeep. Mula 2016, ako na po nag-manage ng jeep niya. Ako na po yung nagpapatakbo ng negosyo niya. Hanggang sa nagkaroon po ako ng isang jeep. Director, anong kwento or mga hindi malilimutang mga kwento ang na-experience nyo kasama ang inyong jeepney? Meron po ako mga karanasan din sa jeep na hindi ko malilimutan tulad nung yung pamangking ko na kailangan manganak. Walang masakyan kasi 10 oras ng gabi. Kinuha po yung jeep ng mother ko. Ako po yung nagdala sa hospital sa kanya. Pero yung one time na talagang hindi ko makakalimutan sa experience ko sa jeep po, yung nakapaghatid po ako ng emergency. Yung time ng panahon ng libreng sakay. At that moment, sir, naroon po ako sa pilahan namin sa Tangos. Kasi doon po kasi, kung yung time na libreng sakay, priority po kami mauna. Sakto po pagdating sa kanto, may emergency. Tapos walang magsakay. Ginawa ko po, ako na po yung nagkusang ako na po yung kusang kumuha doon sa may pasahero. Sabi ko sa kanila, isakay nyo na sa akin. Then sumakay po sila. Tapos yun, tinakbo ko po hanggang Navotas Hospital. Hindi ko na nga alam kung ano na nangyari doon sa may matanda. Pero at least, kahit po, hindi ko na po inisip yung maabala ko. Kasi alam ko, emergency po yun. Mas maganda po yung makatulong tayo kesa yung kikitain natin doon. Kumbaga ako, ang nasa isip ko, wala po yun. Kumbaga, gusto ko talaga matulungan yung tao kasi po yun, talagang nakita ko, agaw buhay po talaga yung tao.
Hindi man nakapagpasalamat yung ano sa akin, pero alam ko sa sarili ko na abot-abot yung pasalamat nila sa akin. Maraming salamat. Napakagandang kwento. Oo. Nang Tama. malaman nyo ang proyekto ng gobyerno na naglalayong i-modernize ang mga traditional jeepney, ano ang inyong naging nasa isipan? Yung nalaman ko po yung proyekto ng gobyerno tungkol sa modernization. Siyempre po, unang ayoko po talaga. Kasi iniisip ko, first, minana ko na ngayon yung jeep ng nanay ko. Isip ko, bago pa lang akong operator, mawawala ka agad, ganito. Pero nung yung sinalayan kong co-op na invite ako, dito nga po sa Danghari Modern Jeepney Transport Cooperative, ipinaliwanag nila kung ano magiging natin. Pribilehiyo kung sakaling tanggapin ko yung pagmo-modernize ng jeep. Naintindihan ko naman po. Talagang alam ko naman sa sarili ko na pag ang gobyerno na kumilos, talagang matutuloy naman po yan. Sa ganda po ng paliwanag nila sa akin tungkol sa modernization, doon po ako nag-agree na sumali sa kanila. At di po nga po ako nagkamali. Dumating yung pandemic, nabigyan kami ng tulong pinansyal ng LTFRB, yun po yung 8,000 na binigay sa amin ng pandemic. Kaya sabi ko nga, kung di pala ako nakasali sa modernization, siguro hindi ako mapaprioritize mabigyan ng ganong ayuda. Saka marami po ang proyekto ang LTFRB. Meron silang yung entrepreneur, saka pwede ka pag-aralin sa TESDA. Saka malaking bagay po yung naitulong sa amin ng libreng sakay. Talagang sobrang galing po talaga ng gobyerno na mag-isip paano po kami makabawi sa lugmok na inabot sa pandemic na po na yan. Masasabi nyo bang masaya pa din ang buhay ngayong modern PUV na ang kasama nyo sa bagong biyahe ng buhay? Masasabi ko po na sa ngayon, okay naman po kasi nakikita ko tinatangkilik po talaga yung modernization dito po sa lugar namin. Maayos yung biyahe nila. Tapos walang usok. Yun nga po yung isa. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, yung climate change ang pinag-uusapan. Hindi naman po sa traditional din po ako, pero talagang masasabi ko na kahit ako, minsan mausok yung jeep ko. Tungkol po doon sa kailangan bitawan. Nakahanda na po ako kasi yung pagsali ko pa lang po sa kooperatiba, inano ko na po ang sarili ko. Kumbaga, kung talod ng paniliwanag nila, kung kailan maidadrop, handa na po ako. Director, ano po ang mensahe nyo sa ating mga mananakay at sa mga transport groups? Sa ating po mga mananakay, ating pong tangkilikin yung ating modernization na jeep. Unang-una po, ang masasabi ko, very comfortable po kayo. Aircon na po, malinis po yung sasakyan, magalang po yung ating mga ang driver saka ang konduktor. Pangalawa, iwas po tayo sa disgrasya dahil yung modernization po natin, ang driver, lagi po sila siniseminar ng kooperatiba na mag-ingat sa pagmamaneho. Saka marami po yung mga inatinang seminar tungkol sa mga tamang pagsakay, mga signage guests, yan po yung mga itinuturo sa mga kooperatiba, sa mga driver. At sa mga kapwa ko driver, sir, alam naman po natin na darating yung araw na tatanda tayo at magre-retire tayo. Isipin po natin yung sarili natin. Tatanda tayo sa traditional jeep na wala man lang tayo makukuhang, kumbaga, sa atin, parang SS. Pero dito, sir, try nyo po mag-apply. Sa kooperatiba po, talagang totoo yung sinasabi nila. Yung SS mo, pagtanda mo, bibigyan ka nila. Pag-ibig. Bukod pa doon, ang kagandahan po sa modernization, pag kayo ang driver na po, may mga incentive po yan na ibibigay sa inyo. Kumbaga, hindi nawawala dyan yung the best in driver, napakalinsada, napakagalang na driver. Yun lang po. Sana po mamulat kayo sa yung pagdating ng future nyo na pag-resign natin sa Manibela na
wala tayong makukuha para sa sarili natin. Maraming salamat po, BOD Edmond, sa inyong pakikibiyahe at sa napaka-memorable na biyahe ng buhay nyo. Maraming po palang salamat sa pagkakataon na to na na-interview niyo po ako. God bless po sa inyo. Thank you po. Muli po, BOD Edmond Mateo of the Anghari Cooperative. Maraming salamat po. Kakaiba naman ang biyahe ng buhay ng ating susunod na kabiyahe. Madalas daw siya dati sa kalsada, pero hindi dahil nagdodrive siya ng traditional jeep, kundi siya din ay dating rallyista at isa sa mga leader nito. Yes, ayon sa kanya, may pagkakataon na nanganib ang kanyang buhay nang dahil sa pagrarally. Lubos ang kanyang pasasalamat dahil hindi na siya ngayon isang rallyista. Kung hindi, driver siya for 2 years at 2 taon ding naging dispatcher. Ang dating malimit na hindi sumasang-ayon sa programa ng gobyerno para sa transportasyon na ngayon ay isa na sa sumusuporta ng PUVMP. Ang president ng One Pasada MTC, please welcome President Eric Bunso Dumasig. Masayang biyahe, President Eric. Magandang araw po, Miss Rose Capredi, sa pag-imbita dito sa, naimbitahan tayo dito sa portion ng inyong palabas. President Dumasig, pati yung ating mga viewers, pakibati na rin. Magandang araw po sa ating mga biyahero, mga tsuper at mga operator, lalong-lalo na sa sumusubaybay ng programa ng PUVMP. President Eric, bakit po pagiging driver ang napili niyong profesyon? Alam mo, Miss Rose, ganito yan eh. Dahil nga sa hirap ng buhay, hindi ko natapos ang aking pag-aaral. Ngayon, nag-dispatcher ako dahil yun lang yung kakayanan ng aking sitwasyon. Sa loob siya ng 2 taon. Ngayon, sa 2 taon na yan, diyan ako natuto magmaneho. Dahil sa pag-aatas-abante mo ng jeep, pagsasalansan, hanggang sa kumuha ka ng lisensya, na napag-aralan mo na yung takbo ng mga driver kung paano babiyahe sa rutang hinahawakan ko. Ang tanong nga, kaduktong na halos paano niyo po nakuha or paano kayo nagkaroon ng inyong sariling jeep? Nung simula nga po ng 2008 Yung pagiging dispatcher. up to 2000 din na pagiging dispatcher, dahil naging veterano kanya sa area na yan. Ngayon, yung 20, marunong ka na mag-drive niyan eh. Kumuha ka ng lisensya ng 2010 to 12. Yan na yung pagiging driver ko. Habang nag-iipon ka, siyempre alam mo ang biyahe ng driver eh. Kung pag marunong umipon, kahit paunti-unti, hanggang nagbuo ako ng samahan na sarili kong ako mismo yung founding president. Alam ko talaga ang driver, bukod sa marangal ang trabaho, kahit papaano talagang kayang bumuhay ng pamilya. At alam ko kaya rin magpundar, makapagpaaral, basta basta hindi mo lang sasamahan ng bisyo. Kasi yung iba kaya hindi nakakaipon, ang alam ko mayroong bisyo nagbibisyo, alba sugal, yun. Correct. Then, tanong talaga dito, isa pa, yung gaano niyo na po katagal kasama sa biyahe, sa buhay, ang inyong jeepney? Bali, nagka-jeep ako 2019. Pero dahil nga sa pagsusumikap natin sa pagbibiyahe at naging presidente nga ako since 2013 to 2019. Naging founding president nga ako. Diyan natin naranasan kung paanong yung mga driver natin sa hirap ng sakripisyo, yung pagod ba? May kita yung pagod ng driver. Pero nandun pa rin na kapag ang sipag mo para sa pamilya. Kasi 5 yung estudyante ko, 5 yung aking anak na pinag-aral ng panahon ng driver ako hanggang naging presidente ako ng up to 2019. Ngayon naman, President Eric, kailan po nangyari ang hindi nyo makakalimutan na biyahe ng inyong buhay at paano ito nangyari? Naku, malungkot. Kung may dalawa akong klase ng kwento dyan. Sige, pwede po umiyak, okay lang. Hindi. Baka yung audience yung umiyak. At sa totoo lang po, yung una pong nangyari sa buhay ko, yung pagiging dispatcher ko, nadukot po kasi ako dyan. Totally na tinorture po talaga ako ng mga kapulisan. Alam mo yung mga kotongerong pulis? Opo. Skalawag, kung Yan, tawagin. iskalawag. Talagang nadali ako ng gusto. 30 days ako nakakaterer. Dahil binugbog talaga ako ng mga pulis. Talagang, Yung pangalawa dyan, yan yung presidente na ako noon 2000,
19 or 18, ganyan, naglalaro. Bago mag-pandemic. O bago mag-pandemic. Meron kasi isang pulis dyan na kilala dito sa area ko sa Regalado. Hindi natin babanggitin. Gustong hulihin nung CITF ng pulis. Parang pulis sa pulis. Ang sinasabi kasi nung CITF nung dinukot ako, ano yung mutong gantong si pulis na to? Dahil kotongero to. Kilalang. Sabi ko, hindi. Yan tao na yan, nasa area ko yan. Matagal ko nang kilala yan. Sabi ko, dispatcher pa lang ako, kilala ko na yan. Sabi ko, kaya pinagtanggol ko ngayon yung pulis sa kapwa pulis. Hindi ko binigay sa kanya yung sinasabi niyang maling impormasyon. Sabi ko, yan tao na yan, ganito yan. Kaya nung pagdating ng Camp Bagong Diwa, pinagtanggol ko yung pulis. Kaya yung pulis, nakapag-retire. Oo, nakapag-retire siya. Nung ako yung dispatcher, nung dinukot ako, pulis ang kinalaban ko. Pero nung presidente na ako, yung pulis naman ang pinagtanggol ko. Magandang dalawang kwento. Napaka-inspiring yung story niya, no, Ka Freddy? President, nang mabalitaan niyo po na may panibagong programa ang ating gobyerno na modernisasyon ng transportasyon, ano po ang una niyong naiisip? Alam mo ka, Freddy, Ma'am Rose, dahil nga naging presidente ako since 2013 up to 2019, against talaga ako dyan. Okay? Oo, kasi Dahil sa pagiging rallyista mo. kasi tinitingnan ko parang hindi konkreto yung nakikita kong takbo nung unang bugso ng 2017 eh. Inaaral ko ng mabuti. Yung unang arangkada. Unang arangkada. Talagang siguro nasa namumuno rin kung sino yung nakapwesto. Pero nung after pandemic, nagsimula na ako mag-consolidate. Pero nahihirapan ako kasi ang sinasabi nga dyan ng gobyerno, one route, one co-op. One franchise. Oo, kaya nung nag-move kami kay Pangulong Duterte ng panawagan, dahil yung ruta namin is na-award na raw. Ginanong ko yun. Nasabi ko, hindi pwede. Sa isang lugar, may groups dyan na iba-iba. Na maganda naman yung naging resulta ng ating panawagan na nabigyan ng bukas na pintuan lahat. Kaya nung nabuksan na ng gobyerno, sabi ko, eto na maganda na yung patakbo ngayon ng modernization dahil ang LTFRB bukas na bukas eh. Parang kahit ayaw mo pumasok, hinihigop ka eh. Pumasok ka dito, parang gano'n, sinasabi eh. Pinapakita ng gobyerno na maganda ang ino-offer nila. Dahil nga sa ganda ng ino-offer nila, sinubukan kong pumasok. Nagbukas din ako ng 3 ruta. Sabihin, yung rutang pinapatakbo ko ng 16, kinonsolidate ko 3 ruta. Kumbaga parang tanggap mo na yung programa ng Oo, niyayakap ko siya. Ngayon, dahil sa pagyakap ko na yan, siguro yung aking pinareceive sa Land Bank, DBP, baka sakaling ma-approve na, maging moderno na yung mga unit natin. Okay. Correct. Ayun nga. So, President Eric, bilang presidente ng One Pasada MTC, ano ang inyong ginawang hakbang bilang ang pagtugon sa programa ng gobyernong PUVMP? Una natin pagtugon dyan, siyempre ang panimula naman talaga ng binibigay ng gobyerno, ang atas naman na nila sa mga transportasyon, yung aking mga individual na hawak, magsama-sama mag-consolidate. Kasi yun ang panimula eh. Ngayon tinignan ko na merong uma-against, merong hindi. Pero pinapakita ko sa kanila, pinapaliwanag ko sa kanila, at pinauunawa ko sa kanila na kakibat nung dati kong ginagawa na against sa government, pinapakita ko sa ito yung gobyerno eh. Binibigyan na tayo ng, sabihin, ino-opera na tayo ng pagbabago. Sabihin, magsama-sama tayo. Kasi ang prangkisa, hindi naman natin pag-aari eh. Ang lumalabas kasi sa mga individual na franchise, parang sarili nila yung... Iniisip nila kanila yung prangkisa, pag-aari nila. Pero nahihirapan din sa gobyerno kapag nagkakaroon tayo ng mga kalamidad, mga sistemang kailangan ng tulong pamamahagi, nahihirapan ng gobyerno kasi kanya-kanya. Kaya nakita ko na maganda yung buo-buo, kinokonsolida bawat ruta. Tama naman yun. Para kumbaga may pagkakaisa. Yan Kasi may pagkakaisa. pagka solo-solo, talaga magulo. Magulo po talaga, hindi talaga kaya ng gobyerno. Kasi dyan nagtatago kung ano-ano mga pagtatago na ginagawa. Sa tuwing maalala niyo po ang napakadelikadong biyahe ng inyong buhay, ano po ang naiisip niyo? Parang ayaw ko na alalahanin ka, Freddy. Kasi, alam mo, sa hirap nung dinanas ko, yung mga tinahak kong bahagdan ng transportasyon na yan, pagsubok, dahil nga sa kapasidad ko lang, ang hirap nung walang pinag-aralan eh. Ngayon, nagtiyaga ako, nagsumikap ako, pinakita ko sa mga anak ko na kahit maliliit hanggang sa lumaki, kaya ko kayong pagsumikapan
na napakahalaga ng pag-aaral eh. Sabihin, dapat makatapos ka ng, ng pag-aaral eh. Kasi napakahirap. Baka kung gagayahin pa nila ako, baka hindi sila makarating sa patutunguhan nila. Kumbaga, ano yung pangako mo sa Ang pinapangako sarili mo? sa sarili ko na wag na nilang gayahin. Sabihin, mag-aral silang mabuti. Ayokong danasin nila na mag-rally ka rin, gano'n. Wag na. Sabihin, mag-aral na lang kayong mabuti. Ito, sa mga nanonood, doon ko na lang isasabihin. Kayong mga bata, kayong mga anak ko, na mag-aral kayong mabuti kasi ang hirap ng walang pinag-aralan. Hindi mo maaabot yung hindi mo ma-achieve yung gusto mo. Basta maabot yung pangarap mo. Pangarap mo sa buhay. Okay. Tama, President Tama. Eric, napakaganda. Since may mensahe na po kayo sa inyong anak, meron din po kayo mensahe sa ating mga mananakay at sa transport groups? Doon po sa mga dati kong kasamahan na hindi pa kayo yumayakap sa modernisasyon ng gobyerno, kayong mga individual, drivers, operator, yakapin nyo na po yung programa ng gobyerno kasi ito lang po yung magtataas, antas ng professional driver. Yung benepisyo nandito po. Tumanda na po tayo sa pagmamaneho, walang benepisyo. Dito sa modernization, kapag kayo nagmaneho ng mga modernong sasakyan, andito lahat ng benepisyo, may mga bonuses pa to, Freddy. Okay, Tapos kayo naman pong mga operator na individual, hinihikayat ko po kayo na sa bawat ruta o sa bawat lugar nyo, may mga co-op at corporation po dyan, umanib na po kayo. Yakapin nyo po yung modernization kasi lahat po, hindi po lahat nagtatagal, lahat po nagbabago. Sabihin, walang nag-i-stay, walang forever, lahat yan napapalitan. Yun lang po. Maraming pong salamat. President Eric, ano naman pong mensahe niyo para sa ating mga mananakay? Sa ating mga butihing mananakay, tangkilikin nyo po ang makabagong transportasyon na siyang ligtas na sakyan, komportable, at higit sa lahat, makakarating kayo at makakauwi sa inyong paroroonan ng ligtas. Alright, maraming salamat President Eric sa inyong pakikibiyahe at sa Mala-Action Movie. Parang action movie tayo, no, Ka Freddy? Na biyahe ng Napaka-exciting ng experience ni President Eric simula sa pagiging dispatcher hanggang ngayon sa dispatcher, barker, driver, operator, tapos ngayon president. Pero sa pagiging president, operator pa rin naman siya. Alright, again, President Eric Bunso, Dumasig ng One Pasada MTC. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Rose. Sakay na sa consolidation. Biyahe na sa modernisasyon. Halo-halo, emosyon na ba ang inyong mga nadarama? Marami ba tayong mga guests? Ano-ano naman kaya ang biyahe ng buhay nila? Sama-sama nating alamin sa pagbabalik ng Sakay Na! Biyahe na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Welcome muli sa Sakay Na, Biyahe Na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Ang susunod na makikibiyahe sa atin ay napakabait daw talaga ayon sa kanyang mga kasama sa transportasyon. Likas na daw sa kanya ang pagiging matulungin sa kapwa at lalong-lalo na sa kanyang pamilya mula sa kanyang pagkabata. Ang katangiang ito ay binao na niya hanggang sa paglaki. Kaya naman sa kanyang pamilya ay siya ang madalas na nilalapitan sa oras ng kagipitan. Isa rin siyang dating OFW sa bansang South Korea at nang makaipon ay bumalik sa Pilipinas. Okay, taong 2012 nang makabili siya ng traditional jeepney at 2019 nang mag-umpisa siyang maging jeepney operator. Nakapagpundar ng bahay at lupa para sa kanyang anak sa province. Nakabili ng modern PUV dahil sa programa ng gobyerno para sa transport group, ang tinatawag nating service contracting. Naging chairperson siya ng kanilang transport group taong 2021. Currently, siya daw ang nagpapaaral sa kanyang 3 apo. May malubhang karamdaman daw ang kanyang mahal na asawa sa kasulukuyan kaya makakapanayan po natin siya through Zoom. Mula sa A. Mabini Cooperative, sama-sama nating tunghayan
Tunghayan ang biyaheng buhay na matagumpay ni Chairman Joselito Ramos. Makikibiyahe siya sa atin through Zoom. Masayang biyahe po, Chairman Joselito. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Joselito Ramos ng Imabini and Bonifacio, New City of Transport Officer. Maraming salamat kay Capredi at kay Ma'am Rose sa pagbibigay niyo po ng paanyaya sa amin dito sa Tara na, Sakay na. Likas na daw po sa inyo ang pagiging matulungin. Kailan niyo po napansin na kayo ay may gininto ang puso? Ma'am Rose, sadya po talagang kaming mga driver ng kooperatiba matulungin. Alam naman po natin na nung kasagsagan po ng pandemic noon, doon po namin napatunayan na talaga pong yung tulong namin sa mga commuter namin, halimbawa lang po yon na kami po ay naglilibing sakay sa mga commuter na pumupunta po sa kanilang patutunguhan nung mga time po na kasalukuyan na laganap po yung pandemic dito sa ating bayan. Hindi lang po yun, marami na rin po akong napatunayan sa aking sarili na ako po ay talagang tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi ko na po masasabi kung mabibilang sino-sino po yung mga taong aking natulong. Okay, Chairman. Sino-sino po ang madalas na humihingi sa inyo ng tulong or yung mga taong madalas ninyong natutulungan? Freddy, yung madalas na taong humihingi sa akin ng tulong is lalong-lalo na yung mga pasero natin na senior citizen. Yan ang karamihan na humihingi sa amin ng tulong kasi minsan kapos sila na ni walang pamasahin na papunta man lang doon sa kanilang paroroonan, lalo-lalo na doon sa City Hall. Minsan nga naglalakad pa sila, makarating lang po sa City Hall. Diyan na po natin sila natutulungan. Sa maliit na bagay na kagaya lang po ng pamasahe, marami po tayong natutulungan dyan. Minsan pa nga tayo pa yung nagbibigay ng konting tulong para pagbalik nila sa kanilang tahanan, meron silang konting baon para sa pamilya nila. Dumating ba sa point ng buhay nyo na isusubo nyo na lang, itinutulong nyo pa po sa ibang tao? Rose, sa experience, marami na po akong nagawang ganyan na yung isusubo lang ibibigay pa natin sa ating mga kababayan. Yun nga po nasabi ko sa inyo kanina, karamihan ng natutulong natin is puro yung mga nasa senior citizen. Talaga minsan binibigyan pa natin sila ng pera dahil minsan pagpunta nila dyan sa kanilang pupuntahan hindi naman sila nakakahingi ng financial assistance. Kaya minsan dumadaing sila sa akin, kaya ako na rin mismo nag-aabot sa kanila para lang makatulong sa mga senior citizen natin na nakakailangan. Chairman, kailan at paano po kayo natutong magmaneho? Freddy, nung mga nag-aaral pa lang po ako magmaneho, ang una ko pong i-drive yung tricycle. Natuto po ako magmaneho ng tricycle. Bagamat yung tatay ko ay jeepney driver, hindi niya pa ako tinuturuan. Pero nung mga time na nilakasakan ko loob ko, pag nasa akin yung susi ng jeep ng tatay ko, sinusubukan ko silang imaneho. So, doon nagsimula, doon sa hawak na jeep ng tatay ko nung mga panahon na na-drive siya ng jeep. Siyempre, pagka nakakuha ka ng lisensya, ang gusto mo, magkaroon ka naman ng sasakyan, di ba? Ang tanong ko po, Chairman, paano kayo nagkaroon ng sariling jeepney at kailan ito nangyari? Freddy, nung nagkaroon po ako ng sariling unit, ito po ay isa munang pangarap na magkaroon sana ako ng isang jeepney na ipapasada ko dito sa amin. Ang una po, nakapag-abroad po ako sa South Korea. Nung nakapag-abroad po ako at nakaipon po ako, natapos po yung kontrata ko, di ko na po alam kung saan pa uli ako makakabalik pa ako. Yung mga naipon ko pong pera noon, inilagak ko po dyan sa pagbili po ng bagong unit na PUJ. Ito po ay pinagawa ko talaga para nang sa ganoon, yung jeep na yan is tatakbong maayos. At ako rin po ang unang-unang nakapagmaneho ng jeep ko na naipundar sa pamamagitan po ng pag-abroad. Yun na po, Freddy. At ito pa, Chairman ha, balita po namin ay ibinili niyo daw po ang inyong anak ng bahay at lupa sa probinsya. Nako, sana all na lang Oo no, nga, Freddy. sana all, Chairman. Rose, yung panahon na yung anak ko is nasa
hiwalay sila sa amin. Ako dito sa Manila. Sila po ay nasa Nueva Ecija. Tuwing uuwi po ako ron is nakikita ko po yung sitwasyon ng anak ko. Kasi nga po, yung bahay na inuupahan nila ay nakatayo po sa isang nakakatakot na lugar. Landslide po yung natayuan ng bahay. So, lagi po kami nangangamba mag-asawa dahil nga po pagka umuulan, hindi natin po malaman kung anong mangyayari po dun sa kanila doon. Kaya nung time po nagkaroon po kami ng pagkakataon at may nag-alok po ng bahay doon po sa malapit sa isa ko pong anak, hindi na po ako nagpatupin-tupig. Naghahanap po ako ng mautangan ng pera para lang po mabayaran po yung ibinebenta ng bahay na yon. At sa awa po ng Diyos, nilulugan po namin yung inutang na pera para pambili dyan sa bahay ng anak ko. Natapos na rin naman po sa awa ng Diyos. Inabot po ng halos 1 taon yung paghuhulog namin doon sa nakuha namin pera para ipambayad doon sa bahay na nabili namin para doon sa anak ko. Okay, Chairman. Nang mabalitaan niyo po ang programa ng ating gobyerno na PUBMP, ano po ang una niyong naisip? Kapredi, nung time po na nabalitaan namin yung programa po ng gobyerno ng modernization, nung una po nag-alinlangan kasi nga po, unang-una, hindi namin alam kung paano umpisahan niya. At marami po akong nababalitaan na hindi totoong mangyayari yan kasi ganito. At ako naman po ay talaga pong nag-alinlangan po ako sa pagbuo po ng isang grupo para po dyan sa modernization program. Pero nung mga time po na nag-uusap-usap na po kami mga grupo, kami pong mga sumali dyan sa modernization program, nung una ay gusto ko na sila talagang bitawan pero hindi po, para pong nagbago po ang aking pananaw dahil po sa kanila rin. Kasi po kung iiwanan ko sila, hindi lang naman po sila ang magugutom, kundi yung pamilya nila. At pag tanong-tanong ko po is maganda naman po ang pakay po ng gobyerno tungkol dyan sa modernization program. Kaya po binuo po namin yan nung panahon na pandemic at talagang hirap po lahat kami. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng capital share. Kaya pinagtsagaan din po namin, talagang hinahanap po namin ng solusyon. Ayun nga po, natulungan po kami ng aming mahal na Mayor Along Malapitang. Siya po ang tumulong sa amin upang mabuo tong kooperatiba namin. Paano kayo naging parte ng isang kooperatiba? Naging madali po ba ang proseso? Rose, yung pagbubuo ng kooperatiba, talagang napakasalimuot. Napakahirap. Unang-una, ako lang po ang kumikilos ng mga time na yun. Umulan, umaraw, ako lahat ang kumilos para lang po mabubuo yung kooperatiba na yan. Napakahirap po ng proseso ng kooperatiba, lalo na po ang co-op. Kaya kaysa po sa korporasyon. Ang co-op po kasi, dadaan po tayo ng CDA, dadaan po tayo ng OTC. Talaga pong sobrang hirap po ang ginawa ko dyan. Naglakad-lakad po ng yung mga papeles po na kailangan nila. Talaga pong hirap, pagod, nagkasakit pa ako dahil dyan sa pag-asikaso ng mga papeles na yan. Talaga, pati po financial, napakahirap po talaga. Kundi talaga tulong-tulong sa mahal namin na mayor, talaga pong kakapusin ho talaga kami. At salamat po sa Diyos sa pagtitiyaga ko po, pagtitiyaga ng mga naging kasama ko po rito sa pagbubuo ng kooperatiba, natapos po namin. Matagumpay po na natapos namin yung lahat ng requirements po ng kinakailangan dyan sa pagbubuo po ng kooperatiba. Chairman, balik ko lang, medyo curious lang ako doon sa inyong ginintoong puso ibalik natin yung tanong. Kayo din daw po ang nagpapaaral sa inyong 3 apo. Nasa anong level na po sila ng kanilang pag-aaral? Kapredi, sa ngayon talagang masayang-masaya ako dahil 4 na apo ko po ay kasalukuyan po nag-aaral po sila lahat. 2 kong apo, yung isa kong pong apo na babae nasa grade 12 na, mag-graduate na po siya. Yung isa ko pong apo is nasa grade 10, tapos yung 2 po is nasa kinder. Lahat po sila masaya po ako dahil lahat sila nakakapag-aral po sila ng maayos, naasikaso po ng kanilang mga magulang din. Yun po, Kapredi. Galing. Ayun, maraming salamat, Chairman, sa iyong pagbahagi. Pero ito, Chairman, medyo sensitibo po ang tanong na ito, ipagpaumanhin niyo po. Pero gaano po kalaki ang naitutulong ng kita niyo mula sa Modern PUV sa pagpapagamot ng inyong mahal na asawa?
dito po sa kasalukuyang karamdaman ng aking asawa. Ang malaki rin po ang naitulong na itong aming samahan dito dahil po nagtulong-tulong sila upang mag-ambag sila ng konting maiambag nila para po, ganun din po kami talaga po rito sa grupo namin. Pag may ganyan po sitwasyon, may namatayan, may nagkakasakit, kami po ay nagtutulong-tulong sa abot namin ng aming makakaya. Ganyan po yung grupo namin dito. Hindi po kami nag-iiwanan kahit saan mang bagay, tulong-tulong. Kaya masaya po ako na meron po akong isang grupo na ganito, na hindi lang po kami magkakapatid dito, para po kaming pamilya rito. Maraming salamat do sa grupo ko dahil nga po yan sa tulong na natanggap namin. Ayun lang po, Ma'am Rose, Fred. Ito, isa pang malungkot na tanong, Chairman. Hindi may iwasan na maalala niyo pa din ang inyong traditional jeepney. Paano niyo winawaglit ang pagkamis niyo sa mga sasakyan? Sa ngayon, Kapre, pinoproseso pa rin pa namin po yung pagkuha namin ng modernization. Sa ngayon po, ang hawak pa rin po namin is ang traditional nating jeep. Ting nandito po ako sa jeep ko na to at nagmamaneho ako, lagi ko lang po iniisip na sana po gabayan ako ng Panginoon na para po maipagpatuloy ko po yung pagmamaneho ko at pagtulong ko po sa aming kapwa. Kagaya po na nangyari sa amin, dito po lahat sa aking traditional na jeep na minamaneho, dito po lahat ng galing yung na itulong po, at sa pamilya ko rin po, ganun din po. Habang minamaneho ko to, masaya ako dahil kumbaga po ito po yung hanap buhay na sinasabi natin na marangal at nakakatulong po ako sa aking kapwa. Kung lagi ko pong pagising ko sa umaga, lagi ko po yang kahit na isa pong makakilala yan at lagi ko po yung kinakausap. Sana maging maganda ang biyahe natin itong araw na to para nang sa ganoon matustusan natin ang ating dapat tustusan, kagaya ng ating mga pamilya at mahal sa buhay, yung asawa ko, sa mga anak ko, sa mga taong lumalapit sa akin na para mabigyan ng tulong kahit sa maliit na paraan. Yun lang, Kapre Rose. Ano po ang pagkakaiba ngayon na may bago na kayong kaagapay? Ngayon, talagang nagpapasalamat kami sa gobyerno dahil dito sa ating programang malaking tulong ito sa aming mga driver at operator. Kasi nga po, talaga pong kailangan na ng ating mundo yung tinatawag nating climate change. So sa pamamagitan ng pagsunod lang po sa gobyerno, kagustuhan ng gobyerno na pumasok tayo rito nang mapalitan na yung mga lumang sasakyan na kinakailangan na talagang palitan. Malaking bagay po to na karoon po ang gobyerno ng ganitong programa para rin po sa atin to at sa susunod pa na henerasyon, yung mga anak natin, na sana dumating na yung panahon na wala nang usok na magiging dahilan para masira ang ating mundo. Nang sa ganoon, tuloy-tuloy na rin ang rehabilitasyon ng ating mundo dahil diyan po sa usok na nanggagaling sa mga sasakyan at sa mga factory po. Sana po tuloy-tuloy lang po yung modernization program ng gobyerno. Kami po ay handang-handang sumuporta. Kami pong nasa hanay ng consolidation entity. Suportahan ng todo-todo po ang programa ng gobyerno. Okay, galing. Galing ng paliwanag ng ating butihing chairman. Chairman, ano po ang mensahe nyo sa mga transport group at sa mga commuters natin? Sana tuloy-tuloy lang po yung pagkakaisa natin. Magmula umpisa hanggang huli. Sana po sama-sama tayo. Ipaglaban kung ano yung nararapat. Sumunod lang po tayo sa kagustuhan ng gobyerno. Ilagay po tayo sa ayos. Sa mahal po naman pong mga mananangkay, sana po naiintindihan nyo po kami. Na minsan po talagang gano'n na hindi po natin maiiwasan yung pagtaas po ng krudo. Talaga po, minsan kahit na ayaw na namin, kahit na ayaw po namin na itaas yung pamasahe, talaga pong wala po kami magawa. Sana po, mahal namin mananangkay, konting paunawa lang po sa aming mga driver operator. At kami naman din po, naunawaan din naman namin yung mga kalagayan nyo. Tulungan na lang po tayo sa ngalan po ng transportasyon dito sa buong Pilipinas. Dalangin ko po sa inyo, sa ating mahal na mananakay, na sana po lagi po kayong nasa maayos na kalusugan. Ganon din po sa aking mga kasamahan dyan sa consolidation entity.
Maraming salamat sa inyo at sa suporta niyo po sa ating programa. Maraming salamat po, Chairman Joselito, sa inyong pakikibiyahe at sa nakaka-inspire na biyaheng buhay na matagumpay. Maraming salamat po, Kapredi at Rose, sa pag-imbita niyo sa akin dito sa Tara na, Sakay na, sa konting na pag-uusap, at sana rin na bigyan ko po kayo ng konting tungkol sa aking buhay na i-share ko sa inyo. Sana, Kapredi, Rose, meron pang part 2 to. Ingat po kayo lagi. God bless po sa inyong dalawa. Masinop naman ang huli nating kabiyahe. Isa daw ito sa kanyang katangian na proud siya. Sa katunayan, dati siyang working student. Pinag-aral niya ang kanyang sarili hanggang siya ay makapagtapos sa kolehiyo ng kursong BS Accountancy. Nag-practice ng accountancy from 1998 to 2010. Uy, gamit ang perang naiipon, nag-umpisa siyang mag-put up at mag-manage ng sariling negosyo taong 2010 to present. At taong 2018 ay nagsimula din siyang mag-focus sa transport business hanggang sa kasalukuyan. Paano ito nangyari? Sama-sama nating alamin ang biyaheng buhay na matagumpay ni Chairman George Flores Jojo Brito, ang chairperson ng Cubaro TSC. Masayang biyahe, Chairman Jojo! Masayang biyahe din, Rose at Kapredi. Salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong programang Sakay na, Biyahe na. Chairman, bati ka rin ulit sa ating mga viewers. Binabati ko po ang mga viewers, ang aking mga kasama sa Cubao Bagong Bayan Rosario Transport Service Cooperative o Cubaro. Binabati ko din po ang aking asawa, ang aking anak, ang aking mga kapatid, at ang aking pinakamamahal na ina. Chairman, balikan po natin ang nakaraan. Bakit po kayo nag-working student at bakit BS Accountancy ang napili niyong kurso? Maaga po akong naulila sa aking ama, kaya napilitan po akong maging working student. BS Accountancy po ang aking napili sapagkat nanamana ko po sa aking ina ang husay niya sa pananalapi. Gaano kahirap ang maging isang working student? Napakahirap po talaga ang maging working student sapagkat naranasan ko po minsan ang pumasok sa paaralan ng walang baon at naranasan ko rin po ang pagkakasakit ng halos 2 taon dahil sa pagiging overfatigue. Kailan naman po nagsimula ang pagkahilig niyo sa pagnenegosyo at paano niyo po ito sinimulan? Taong 2005 nang pasukin ko ang larangan ng pagnenegosyo at taong 2010 nung ako ay full-time businessman. Nung ako po ay branch accountant sa isang direct selling company, marami po akong hawak na tao. Nakita ko po yung opportunity ng pagnenegosyo kaya napilitan po akong magtayo ng sarili kong negosyo, which is yung lending nga po. Ano po ang pumasok sa isip niyo? Bakit napasok ang transport sa inyo sa pagnenegosyo? Actually, maganda ang transport kaya isa din po ito naging major business ko. Chairman, ano po ang sekreto niyo sa pagiging successful na negosyante? Number 1, disiplina. Importante yung may disiplina po tayo sa sarili at sa araw-araw na ating ginagawa. Number 2, determinasyon. Determinasyon na tayo ay aasenso kung tayo po ay magsisikap at magtsatsaga. Number 3, be humble. Kailangan simple lang po tayo sa buhay. Actually, 5 years old pa lang po ako nang ako ay maulila sa aking ama na isang security guard. At ako naman po ang panganay sa aming 3 magkakapatid. Pagtitinda ng prutas at gulay sa harap ng aming bahay ang siyang tanging ikinabuhay sa amin ng aking ina. Sa napakamurang edad ay naranasan ko ang sobrang hirap ng buhay. Kaya dito ko po napagtanto ng edukasyon o ang makapagtapos ng pag-aaral ay siyang tanging solusyon upang kami ay maiaon sa kahirapan. Natapos ko po ang koleyo sa tulong ng aking sarili. Napakaganda part. Istorya naman noon. Very inspiring. Correct. Sana From- maraming nanonood na mga kabataan ang mapulot ang istorya ni Chairman Brito, di ba? Para naman ngayon, negosyante, isang successful na negosyante Yes. at maraming negosyo. Isa na lang din ang transport doon. Correct. And speaking of transport, ito naman po, Chairman, nang inilunsad ng ating pamahalaan ng PUVMP, hindi po ba kayo nagulat o nalungkot? Sa totoo lang po, ako po ay naniniwala na ang PUBMP na isinusulong ng ating gobyerno ay siyang tanging solusyon upang maisaayos ang ating transportasyon tungo sa panibagong lipunan. Likas talaga sa mga negosyante ang pagpaplano. Ano pong mga plano ang inisip nyo para maging kabahagi ng PUBMP? Likas po sa aming mag-asawa na tuwing may mga major decision na darating sa aming buhay, kami po ay humihingi ng patnubay sa Diyos. Yun. Nananalangin, nag-uusap, at nagpaplano kung paano mapapaganda ang PUBMP sa aming transport cooperative.
Correcto. Talagang ang pag nagpaplano ka, hingi ka ng guide sa itaas. Yan talaga ang isang makakatulong, di ba? Saka halos sa lahat ng mga successful na mga negosyante, empleyado, yun talaga number one. Dapat talaga may guidance ng Diyos. Parang sign, humingi ka, Lord, bigyan mo ako ng sign, papasokin ko ba itong negosyo na to? Di ba, partner? Correct. Yun. Ayan. Ito, Chairman, paano kayo naging bahagi ng isang co-op? Actually, isa po ako sa mga nagtatag ng aming kooperatiba noong February 2018. Sa kadahilan ng ako po ay naniniwala sa kabutihang maidudulot ng PUBMP sa larangan ng transportasyon. Ito, Chairman, medyo, itong tanong ko, medyo talagang para sa ating mga matagal na may pinagsamahan do sa ating sasakyan na nagtaguyod sa atin. Hindi niyo po ba mamimiss ang inyong mga traditional jeepney? Mahirap na po itong alisin sa aking alaala dahil naging parte na ito ng buhay ko, ng buhay namin. At kung ano man kami sa ngayon ay dahil malaki ang naging bahagi ng aming traditional jeepneys. Pero panahon na para sumakay sa makabagong transportasyon tungo sa panibagong lipunan. Kailangan talaga no? Yung pagbabago. Opo. Okay. Ngayon naman, Chairman, kamusta ang pamilya nyo ngayong modern PUV na ang bagong kasama nyo sa biyahe ng buhay? Naniniwala po ako na wala naman po talagang permanente sa ibabaw ng mundo. Ang lahat po ay nagbabago. Ito na po ang panibagong chapter ng buhay namin. Panibagong panibola at panibagong partner sa kalsada. Alam naman namin na maraming challenges ang dating along the way. Pero dahil nandyan ang Diyos natin na gumagabay sa amin, naniniwala kami na kaya namin mapagtagumpayan ang mga challenges sa panibagong biyahe ng buhay. Napakaganda pakinggan ka, Freddy. Very, grabe. very inspiring. Talaga, oo nga. Ang sarap sa pandinig ng mga binitawan yung salita, Chairman. Ano po ang mensahe nyo sa ating mga transport group at pati na rin sa mga mananakay? Sa atin po mga mananakay, sa mga kapwa co-operators, at lalong-lalo na sa mga hindi pa sumasama sa PUBMP. Ito na po ang pagkakataon nyo para sumakay sa makabagong transportasyon tungo sa makabagong lipunan. Maraming salamat po, Chairman Jojo, sa inyong pakikibiyahe at sa napaka-successful at inspiring na biyahe ng buhay. Maraming salamat din Rose at Cap Freddy for giving us a chance na makapagbahagi at makapagbigay ng inspirasyon. There you have it, Chairman George of Flores Jojo Brito of Cubaro TSC. Alam naming marami na sa inyo ang inspired at nakaka-relate sa ating mga guests. Manatiling nakatutok dahil magbabalik pa ang Sakay na! biyahe na. Talakayan tungo sa mga bagong transportasyon. JMC supports the PUV Modernization Program. Sakay na sa JMC tayo! Freddy, madamdamin and at the same time ay inspiring ang biyahe ng buhay ng ating mga guests sa araw na ito. Totoong kahanga-hanga ang kanilang mga karanasan, Rose. May konting kurot sa puso, lalo na yung part na kailangan mo ng bitawan. Correct! Pero syempre may mga bagay talaga na need nating i-give up para sa ikabubuti ng nakararami, lalong-lalo na ng future generation at sa kapakanan din ng ating Mother Earth. Kaya po sa mga kasamahan namin sa sektor ng transportasyon na hindi pa po nakikibahagi at hesitant pa sa pakikibahagi, malugod po namin kayong inananyahan na makiisa na sa programang PUB Modernization. Kung kailangan niyo po ng tulong, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. We are very willing to guide you and help you. Ang buhay ay katulad ng isang biyahe. Mayroong malungkot at mayroong masaya. Gaano man ka-aksyon o ka-drama, ito'y nag-iiwan ng mga ginintuang aral na nagbibigay inspirasyon. Ang mga biyahe ng buhay na ating natunghayan ay nag-iiwan ng pare-parehong paalalang ang pagbabago ay kakambal ng buhay. Sama-sama po nating harapin ang kinabukasan ng may bukas na isipan at positibong pananaw. Just search PUV MPTV NCR sa Facebook at YouTube at samahan kami sa pagbabagong ito. Para sa susunod na biyahe, Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Sakay na! Sakay
destinasyon, makabagong transportasyon na maghahatid ng ligtasan man ating lokasyon. Papunta man sa trabaho o kahit magbabakasyon, komportableng bumiyahe sa bawat pagkakataong ikaw ay makakasakay sa transportasyong moderno. Kaligtasan sigurado tayo sa pagmamaneho, kaya halika na't sakay na tayo mga tropa. Dito'y walang maiiwan, lahat tayo sama-sama. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara sakay na, may libreng wifi tayo dito. At kung walang kasyat, nakalimutan ba ang wallet nyo? Cashless payment na kaya walang problema. Ano ba ang hinihintay? Tara't subukan nang ikaw ay makasakay sa transportasyong moderno. May CCTV kaya siguradong kaligtasan mo. Walang hassle dahil lang upuan ay di masikip. Air conditioner, swabe kahit na maidli. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Ang LTFRB po ay naglunsad ng makabagong transportasyon. Layo nito ay magbigay ginhawa sa publiko. Meron itong cashless payment at libreng wifi. Sinisigurado nito na may hitid tayo ng ligtas sa ating destinasyon. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara na. Isama na ang tropa, isama na ang tropa. Tara na, sakay. May libreng wifi tayo dito. Makabagong transportasyon. Cashless payment, walang problema. Hindi siksikan. Ligtas ang biyahe. Komportable. Maayos ang serbisyo.